Ang pangkukulam ay isa sa mga kasuklam-suklam na gawain sa harap ng Panginoon. Sa panahon pa lamang ni Moises ay mahigpit na ipinagbabawal na ng Panginoon ang pangkukulam. Ayon sa kautusan, ang sino mang gumagamit ng sining na ito ay dapat mamatay. Ang sabi sa Biblia, Exodo 22:18, huwag mong pahintulutang mabuhay ang isang babaeng mangkukulam. Kasuklam-suklam sa Diyos ang pangkukulam dahil yan po ay katumbas ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang sabi sa aklat ng unang Samuel, ang pagsuway sa kanya ay kasing sama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang tanong natin ganito, kapag ba sinabing pangkukulam or sorcery, ano bang klaseng practice ito? Ano-ano bang ginagawa ng isang mangkukulam? Well, pag sinabing mangkukulam, ang alam natin is merong isang matandang babae na may mahabang ilong, may hawak na manika at karayom, may kandilang itim sa harapan ng kanyang altar, at yung kanyang manika ay tinalian ng buhok mula dun sa taong kukulami niya. Tama? Ganyan po ang pangkaraniwang alam natin sa salitang pangkukulam. Pero alam nyo ba ng isa pang gawain ng pangkukulam ay yung paggamit ng mga lason? Ang sabi dito sa Deuteronomio 29:18, baka magkaroon sa gitna ninyo ng lalaki o babae o angkan o lipi na ang puso'y humihiwalay sa araw na ito sa ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansang yon. Baka magkaroon sa gitna ninyo ng isang ugat na nakakalason at ng mapait na bunga. Ang paggamit ng lason ay isa sa mga pangunahing sangkap ng pangkukulam. Sa panahon pa lang ng sinaunang bansa ng Japan, ang sining na ito ay tinatawag na kodoku. Ang isang mangkukulam o mambabarang na gumagawa ng kodoku ay gumagamit ng iba't ibang kemikal mula sa mga insekto upang bumuo ng isang lason na pwedeng pumatay o magpahirap sa isang kaaway. Ang gawaing ito ay katumbas ng sining na kung tawagin ay gu, isang makalumang estilo ng pangkukulam sa bansang China. Ayon sa isang thesis na inilabas ng Georgetown University, ang panglalason ay isa sa mga pangunahing gawain ng panggagaway sa Afrika kung saan ang lason ay hindi lamang ginagamit sa pananakit ng kapwa, kundi ginagamit din ito upang ipanggamot. Dahil dito tinawag silang mga black medical practitioners. Sa madaling salita, ang pangkukulam ay hindi lamang tumutukoy sa babaeng may hawak na karayom at manika. Ang pangkukulam ay may kinalaman sa pananakit at sa panggagamot gamit ang lason buhat sa mga halaman o mga insekto at mga hayop na may kakaibang likido sa kanilang katawan. Ang sabi sa propesiya, hindi ka na muling matatanglawan ng kahit isang ilawan. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng ikinakasal, sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mga mangangalakal. Dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Ang hulang ito, mga kababayan, ay hula laban sa dakilang Babilonya. At sa ating Revelation series ay madalas nating tinatalakay kung sino yung tinutukoy na dakilang Babilonya. Ito po ay isang higanting relihiyon, makapangyarihan at maimpluwensya, na sinusunod hindi lamang ng mga politiko at ng mga mangangalakal sa buong mundo, kundi maging ang halos lahat ng mga religious leader sa buong mundo, sinusunod din siya. Dahilan upang tawagin siya ng Biblia na ina ng mga patutot o ng mga mahalay na babae. Kasi yung mga relihiyon sa mundo, naging tulad sila ng mga babaeng marurumi sa paningin ng Diyos dahil sa kanilang pagpapagamit sa mga politiko at pagsang-ayon sa mga aral ng dakilang Babilonya na ina ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Ang sabi sa Biblia, dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Paano nangyari na dinaya ng huwad na relihiyong ito ang mga bansa sa pamamagitan ng pangkukulam? Ibig bang sabihin nito, marunong mangkulam itong huwad na relihiyon? Well, kung babasahin natin ang Apokalipsis 18:23 sa wikang Grego, dahil ang aklat ng Apokalipsis originally ay nakasulat sa wikang Grego, ganito po ang ating mababasa. Kai phos ligno umefane ensoi eti kai phone nymphiu kai nymphes o me akoste ensoi eti hoti hoi emporoi so esan hoi magistanes
tes geshoti ente pharmakeia su eplanetesan panta ta etne. Ano sabi sa Greek translation ng Revelations 18:23? Ente pharmakeia. Yung salitang pharmakeia dyan ay may kahulugang sorcery sa wikang Ingles. Ente pharmakeia su eplanetesan panta ta etne. Sa pamamagitan ng iyong pangkukulam, pharmakeia, dinaya mo ang lahat ng mga bansa. Alam nyo ba na dyan sa salitang pharmakeia o sorcery, ayon sa Biblia, dyan nang galing yung salitang pharmacy? Ayon dito sa website ng National Library of Medicine, pharmacy is a combination of the Greek term pharma from i.e. ver, to charm, enchant, and ako, resulting in pharmako, magic, charm, cure, potion, medicine, and in Latin, pharmacy. Chemist shop is the English version of an American drugstore. So, ano ibig sabihin nito? Kung iintindihin natin yung prophecy, mga kababayan, ang sabi ng Diyos sa Babylonia, dinaya mo ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng iyong pharmakeia o pharmacy. Hindi ako may sabi niyan, ano? Biblia may sabi diyan, isinalin lang natin sa wika natin. Enta pharmakeia su eplanetesan pantata etne. Dinaya mo sa pamamagitan ng iyong mga pharmacy ang lahat ng mga bansa. So meaning, nilinlang ng huwad na relihiyong ito ang buong mundo sa pamamagitan ng kanyang mga medisina o mga gamot. Tama? So, the mere fact na ginamit ng Biblia yung salitang sorcery, ibig sabihin, itong mga gamot na ito ay may halong mga lason. Kasi nabanggit natin kanina, yung sorcery ay sining sa paggamit ng lason. So yung salitang pharmakeia o pharmacy na ang salin sa wikang Tagalog ay panggagaway ay tumutukoy sa mga gamot na may lason. Yan ang ibig sabihin yan, mga kababayan. At mayroon tayong dalawang mapapansin sa prophecy ito. Una, ang dakilang Babylonia bilang isang world power, siya po ay may control sa mga negosyo ng pharmacy o sa mga laboratorio ng mga gamot sa mundo. Kasi world power ang Babylonia di ba? Pangalawa, ginagamit niya ang gamot sa panlilinglang ng mga tao. Ang pangkukulam ay mayroong dalawang pangunahing sangkap, spell at lason. So una, ipapailalim ka sa spell. Mayroong mga salita na parang itatanim sa isip mo, i-hypnotize ka sa pamamagitan ng mga salita na yon hanggang sa tumalab sa iyo yung kanyang spell. Then kapag nasa ilalim ka na ng spell niya, saka ipapainom sa iyo yung gamot o lason na ginawa niya. Yan yung dalawang elemento ng pangkukulam. So ganito din yung ginagawa ng dakilang Babylonia para dayain ng mga tao. Gagamitin niya ang media para mapaniwala ang mga tao na may sakit sila. Paulit-ulit maririnig mo yan, umaga, tanghali, gabi. Paulit-ulit sinasabi, may sakit ka. May sakit yung mga tao sa paligid mo. May sakit na kumakalat sa mundo. PDA, physical distancing always. Please sit on designated seats only. Hanggang maitanim na sa isip mo, magkaroon na ng takot sa puso mo dahil nasa ilalim ka na nung spell na yon o nung paulit-ulit na salitang yon. Iyon yung magsisilbing spell sa'yo. So kapag naniwala na ang mga tao na may sakit talaga sila, saka ngayon ipapainom yung kanyang gamot na ginawa. Ganyan yan, mga kababayan. Pakinggan ninyo dito sa aklat ng Nahum chapter 3 verse 4, ang lahat ay dahil sa di mabilang na pagpapakasama ng bayarang babae, ang maganda at babaeng dalubhasa sa pang-iengkanto. Pag sinabing pang-iengkanto, meaning enchantment, spell, na nagbibili ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang pagiging bayarang babae at ang mga bayan sa pamamagitan ng kanyang mga pang-iengkanto, yung kanyang enchantment, nababayaran niya yung bansa, napapasa kanya yung bansa sa pamamagitan ng kanyang mga enchantment o ng kanyang mga spell. So, iyan yung isa sa mga misteryo ng dakilang Babylonia na sinasabi sa Biblia. Ang sabi dito sa isang online news, an Italian investigative news program has accused the Vatican's treasury of investing 20 million euros, around $24 million, in several pharmaceutical companies involved
in making the morning after pill. See? Yung simbahan na kontra dun sa mga contraceptives, nag-invest din pala sila sa mga pharmaceutical company na gumagawa ng contraceptive din na tinututulan nila. O ano pa sabi dyan? According to an investigation by report in 2016, APSA, or Administration of the Patrimony of the Apostolic See, which function as the Holy See Treasury, sovereign wealth manager, and administers payroll and operating expenses for the Vatican City, invested 20 million euros in 2 Swiss pharmaceutical company. So hindi po fake news kung sasabihin natin na ang Vatican ay may investment na malalaking halaga ng pera sa mga pharmaceutical company sa Europe. Tama? So kung meron silang investment sa mga pangunahing pharmaceutical company sa Europe, it is very unlikely na wala silang investment sa mga pharma company sa US, tama? Common sense na lang yun, mga kababayan. Sa US pa sila mawala ng investment? Pero lilinawin ko lang po, mga kababayan, hindi ko po sinasabi na lahat ng gamot masama. Pero nagwa-warning kasi ang Biblia na gumagamit ng pharmacy ang dakilang Babylonia para linlangin ang buong mundo. Medicine is being used to deceive people. At syempre, ang pharmacy ay isa sa mga negosyo ng dakilang Babylonia. Hindi katakataka kung i-endorso nila yan, tama? The Vatican permits Catholics to receive COVID-19 vaccines that are used cells derived from aborted fetuses. Marvy Delphine will give us the details live. Marvy? Steph, being vaccinated against COVID-19 is now morally acceptable for Roman Catholics as deemed by the Vatican after anti-abortion religious advocates flagged ethical concerns about how the vaccines were researched and manufactured. According to the U.S. Conference of Catholic Bishops, or USCCB, which issued a separate note to American Catholics last week, both the Pfizer and Moderna vaccines have some link to cell lines that came from fetal tissue aborted in the 1960s and 1970s, and that often have been replicated since. Nakita nyo? So, no matter kahit gawa sa bangkay ang gamot, okay lang iturok yan. That's sorcery, right? Hindi naman siguro kaila sa atin na maraming nakakalasong mikrobyo sa bangkay ng isang taong patay, di ba? Kaya nga sabi sa Biblia, ang humawak sa bangkay ng sino man tao ay magiging marumi sa loob ng 7 araw. Madumi kasi ang bangkay itong mga bangkay na ito na inihalo dun sa gamot, hindi lang basta mga bangkay. Ito'y mga bangkay na mga batang namatay noong 1983 pa. Meaning, nakababad sa preservative tong mga bangkay na to for how many years? Tapos ihahalo sa gamot yung laman nila at yun ang ituturok sa ugat mo. Yan ba, hindi mo matatawag na sorcery yan? Tapos itong relihiyon na nagpapakilalang sa Diyos daw, i-endorso pa sa mga miyembro nila yan. Kaya tama talaga yung nakasulat Ente pharmakeia su e planetesan pantate etne. Sa pamamagitan ng iyong mga pharmacy, ay dinaya mo ang lahat ng mga bansa. So uulitin ko, I'm not saying na lahat ng gamot ngayon ay masama. Meron ding mga gamot na mabuti at mabisa. Pero nagbabala kasi ang Biblia na gagamitin ng kaaway ng Diyos ang gamot, ang pharmacy, para saktan ang sangkatauhan. Sa termino ng Biblia, pangkukulam ang tawag doon. So mag-ingat tayo. Ako naniniwala mas mabuti pa rin yung natural healing Tamang pagkain, tamang tulog, iwas sa bisyo, iwas sa mga maruming karne na binibenta sa pamilihan. Kaya nga ako, pabor ako dun sa aral na pag sinabi ng Biblia na marumi, huwag mong kakainin. Madumi nga kakainin mo pa. Sabi ng Biblia, huwag kang kakain ng bagay ng marumi. Huwag kang kakain ng baboy dahil marumi yan. Which is totoo naman. O ano sabi ng pag-aaral ng mga nutrition scientists sa Healthline? Among foods that inspire a cult-like following, pork often leads the pack, as evidenced by the 65% of Americans eager to name bacon's the country's national food. Unfortunately, that popularity comes at a cost. Along with being the most commonly consumed meat in the world, pork may also be one of the most dangerous, carrying some important and under-discussed risk that any consumer should be aware of. Ano-anong mga sakit ang
pagtaglay ng karne ng baboy. Number 1, hepatitis E. Number 2, multiple sclerosis. Number 3, liver cancer and cirrhosis. And number 4, Yersinia. Pag sinabing Yersinia, yan po ay bakterya na umaatake sa bituka. O dagdag na natin dyan yung high blood, tama? O ang may sabi niyan, Healthline, yan ay pag-aaral ng mga nutrition scientist ng website na ito. So ano pa? Mabuti ring paraan para makaiwas sa sakit yung ehersisyo, yung pagkakaroon ng masayahing puso. Alam nyo, yung masayahing puso, pangontra yan sa anxiety eh. Yan yung time na lalabas ka ng bahay, nasusuka ka, nahihilo ka kasi natatakot ka na may mangyari sa'yo. Nagre-release ng negative hormones yung utak mo at naaapektuhan nito pati yung ibang mga parte ng katawan mo. Kaya doon nagre-reflect, nasusuka ka, nahihilo ka. So yan yung isa sa mga epekto ng anxiety. Sa Biblia, para mapigilan mo yung anxiety, ang sabi, magkaroon ka ng masayang puso eh. A merry heart doeth good like a medicine. Sabi nga, diba? So, nasa Biblia yan. Yung regular na pagkain ng prutas at gulay, napakahalaga niyan mga kababayan para makaiwas sa sakit. Remember Prophet Daniel? Nung estudyante pa si Daniel sa Babylonia, ang sabi ng hari sa kanya, dapat mga espesyal na pagkain ang ipapakain sa mga scholar. O si Propeta Daniel, isa sa mga scholar ng Babylonia nung panahon na yon. Kung anong inihahanda sa hapagkainan ng hari, yun din ang dapat na ipakain sa mga scholar ng palasyo gaya ni Daniel. Pero ano sabi ni Daniel? Dito sa aklat ng Daniel chapter 1 verse 12, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw, sabi ni Daniel. Subukan nyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, paghambingin ninyo kami ng mga kasinggulang namin na pinakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta. At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pinaghambing pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa sa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. See? O, nasa Biblia yan eh. Maganda talaga sa katawan ng pagkain ng prutas at gulay kaysa dun sa mga masasarap na pagkain. Lahat yan nasa Biblia para wag kang magkasakit eh. Yung mapapait na herbal, nasa Biblia din yan. At natuklasan ng mga scientists na maraming anti-cancer properties ang mga mapapait na gulay o mga herbal. Ano pa? Yung pag-iwas sa mga herbal na nakakasira ng isip. Lason yan, sabi ng Biblia. Ano pa? Ako mga kababayan, hindi ako vegetarian. Pero madalas na kinakain ko isda. Dahil ang Panginoong Hesus madalas isda ang kinakain. Dahil yung mga kasama niya, mga mangingisda yun eh. Sila Pedro, sila Santiago. Mga mangingisda yun eh. So ano ini-expect mong madalas nilang kainin kasama ng Panginoong Hesus? Kung hindi tinapay, di isda, di ba? Alam kasi ng Panginoong Hesus na hindi advisable yung pagiging mahilig sa karne. Masama yun sa katawan. Bawal ng Biblia yun pag mahilig ka sa karne. Ang sabi dito sa Kawikaan 23:20, huwag kang mapasama sa mga mapaglango, sa mga mayamong mangangain ng karne. Nakita nyo? Sapagkat ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa matinding paghihirap. Kaya kita nyo, lahat ng mga nag-abuso sa karne, lalo sa taba, at yung mga lasinggero, ayun, naghihirap sila ngayon sa ospital. Nakita nyo mga kababayan? So ano ibig sabihin nito? Kung sa medisina lang ang pag-uusapan, mayroon ding sinasabi ang banal na kasulatan. May mga payo din ng Biblia. Ang Diyos ang lumalang sa atin, siya ang may likha sa atin. Kaya kung mayroon tayong dapat sundin is yung salita niya, yung kanyang mga sinasabi, dahil higit sa atin, siya ang mas nakakaalam ng tungkol sa ating mga katawan. Wala pa ring mas mahusay na manggagamot maliban sa ating Panginoong Hesus. Hindi lamang siya ang doktor ng ating kaluluwa. Siya rin ang doktor ng ating mga pisikal na karamdaman. Sa kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo ay nadugtungan ang ating buhay. At sa pamamagitan niya ay pwedeng madagdagan ang ating buhay kung hihingin natin ito ng may pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Sabi nga ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Ang buhay at lakas ng isang tao ay hindi lamang dahil sa mga bagay na kinakain o iniinom niya. Hindi lamang sa anumang mga bagay na ipinapasok niya sa kanyang bibig. Ang buhay ay galing din sa mga salita ng Panginoon.
Kaya kung wala ang Panginoon sa iyo, kapatid, imposibleng mabuhay ka ng malakas at masigla sa mundong ito eh. Huwag nating iasa lahat sa gamot, mga kababayan. Lalo ngayon, nalaman na natin, nagagamitin pala ng kaaway ng Diyos ang gamot sa pharmacy para kulamin ng mga tao sa huling araw. Nasa Biblia yan, hindi ko maimbento yan eh. Nakita nyo? So siguro hanggang dito na lang muna ang ating pag-aaral, mga kababayan. Sana po ay mayroon kayong mga natutunan. Magandang araw po at pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos.